Again, I will raise the issue. Si Yusek Castro tumatayo sa entablado ng gobyerno. Philippine Communications Office, PCO. Undersecretary ka. Binabayaran ka ng taong bayan. Yun. Hindi para maging butangera. Para mag-explain ng programa ng Pangulo kung ano nang nagawa sa mga problema natin. Sinabi pala ni Miss Tikia na matahimik si PBBM, hindi sumasagot. Tapos nabago dahil nung dumating ako. Tama ba? Nung dumating ako, nabago. Tapos tinitira ko na daw ang mga Duterte. Sino ba yung una? Tanong ko naman, sino ba yung una? Di ba? Sinasagot lang naman natin based sa facts. So ibig pa sabihin, ang dapat lang tumira kahit binabayaran ng taong bayan, ang pwede lang magsabi na I want to cut his head. Di ba? Toxic, I really want to cut his head. Nasa OVP din naman siya at that time, and she's being paid by the taxpayers for her salary. So ano yun? Ako lang yung binabayaran ng taong bayan para hindi maging butangera. Sino bang unang naging butangera? I am also of the same opinion na bakit kapag sila, it seems for them, it is still something that is acceptable. And joke lang, parang ganun. Yeah. Palaging joke. Alam nyo kasi, mga Kojero, si Attorney Claire has been making waves sa mundo ng mga DDMs. Para sa kanila, hindi deserve ni Attorney Claire na maging undersecretary ng Presidential Communications Office. Sa standards ho kasi ng mga DDS, si Mocha na ang rurok ng pagiging Yusek. Siya na yung rurok na expertise, guys. Si Mocha Uso. Ayaw nila nung sinasagot yung mga fake news. Ayaw nila sinasagot yung mga issue. Ayaw nila nang ibinabalik ang mga issue na ang may sala at may gawa ay si Rodrigo Duterte. Para sa kanila, ang pinakamataas na antas ng communication ay ang gumawa ng jingle na Pepe, Dede, Realismo. At isa po, mga Kochero, sa mga umiiyak, nagngangawa dito sa appointment ni Attorney Claire Castro ay si Maltik. Siya po, mga Kochero, hindi naman ito nanggaling kay Maltik, no? Pero siya po, si Attorney Claire ay binansagang attack dog ng mga DDMs. Attack dog daw siya. Alam nyo, mga Kochero, kung ang pagsagot sa mga intriga na ginagawa ng master strategist. Di ba si Rodrigo Duterte? Master strategist, art of war. Chess master, master strategist, Sun Tzu, out of war, Rodrigo Roa Duterte. Mahal namin pala, meron pala kami. Mahal namin Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Ay pagiging attack dog. Mga Kochero, I'd take the attack dog any day. Ulit-ulitin ko pa. Mahilig naman ako sa dogs eh. Pero alam mo, mga Kochero, si Attorney Claire ay hindi attack dog. Siya po, mga Kochero, literally, ay sumasagot sa fake news ng mga DDS. And ito, mga Kochero, merong interview si Malutikia, si Maltik, kung saan, mga Kochero, inilabas niya ang kanyang saloobin, ang kanyang pananaw sa pagkaka-appoint kay Attorney Claire. Prof, sabi mo nga, nag-tone down ang si Marcos Jr., pero parang ang pumalit sa kanya itong si Yusek Claire, no? Nakikita mo ba na kabilang ito sa pamamaraan nila na ang tagapitik ay hindi direkta ang mismong Pangulo, parang shock absorber na mangyayari itong communications natin? Alam mo, Admar, hindi kasi naman talaga nakilala si Pangulong Marcos na bastos magsalita. No? Hindi siya nagmumura, di ba? Hindi katulad ni Duterte, yun nga ang combination. Pero makikita mo na nung sumagot si Presidente Duterte nung kanilang kick-off rally, hindi na niya sinagot eh. Sinabi niya, sarado, kung gusto niya dun sa kabila, dun kayo. Pero kung gusto niya sa amin, ito ang aming mga plataforma, dito kayo. Yun ang esensya ng demokrasya. Since hindi tayo nasanay sa isang Marcos na butangero, nangyari yan nung unang araw ng kampanya. Butangero siya. Sumunod, pangatlo, butangero siya. Tapos siguro may nagkuha na, hindi mo naman yan, you are not known to be such. Kaya ang mga tao nagulat, bakit siya ganun? Ano nangyari? Tapos nagkaroon siya ngayon ng tagapagsalita na ganun din. Again, I will raise the issue. Si Yusek Castro tumatayo sa entablado ng gobyerno. Philippine Communications Office, PCO. Undersecretary ka.
binabayaran ka ng taong bayan. Yun. Hindi para maging butangera. Para mag-explain ng programa ng Pangulo kung ano nang nagawa sa mga problema natin. Pero nakita natin, simula nang siya'y ninumbrahan, abay talagang left and right. Ngayon, masusustring ba nila ito? Inintroduce siya at the start of the campaign. Talagang strategic yung paggaganyan niya. Talagang dinesign nila to be such. So ang tanong ko, ang kampanya ay referendum ng nakaupo. Tuwing nagbubuka ng bibig si Yusek Castro, mas lalong nagagalit ang tao. Diba? Mas lalong Saan banda? bakit ganito ang tagapagsalita? Bakit walang gawin kundi tirahin ng tirahin ang mga Duterte? Pakita mo yung pagtira niya eh. Ang layo na eh. Pinabalik niya. So, rine-reverse niya. Her role is to destroy the Duterte name. That is her role. Talaga? It is not even to add up to the accomplishment of the president. Hindi bumabalik. Hindi sinasabi na, alam po nyo, kaya nung inauguran, ito ang plano niya. Walang ganoon. It's all a contrasting message at tirahin ang mga Duterte. Sa tingin ko, yun ang pinakamalakas na kampanya na gagawin para ang mga kandidato ni Presidente Duterte at ni Vice Presidente Duterte ay mailagay sa posisyon. Prof, Grabe to. Isa sa mga garapata daw. Andiyan na po yung link. Hintay lang natin si Attorney Claire na umakyat. Good morning, good evening, Yusek. Kamusta ka na? Mag-good morning na! Oo nga po eh. Mag-good morning na. Ayun, so Attorney, narinig niyo naman yung comment ni Malutikia. Di naman ako yung nag-start. Lahat naman ng tanong, sinagot ko lang kasi yun yung tanong. Di ba? Right. The first day after the oath-taking, binulagaan na agad ako. Nakatayo pa lang ako. Kaka-introduce ko pa lang. Wala nga kami dun sa Di ba? Wala pa nga ako dun sa podium eh. I had to answer. Di ba? I should answer. Tapos sino bang unang bumanat na gearing towards the dictatorship? So paano ko sasagutin? The planting of evidence ba to? Creating intrigues? So bakit sila masasaktan when it was former President Duterte who admitted that he's expert on that? Wala naman akong sinabing hindi inadmit ni dating Pangulong Duterte. So ngayon, ang nangyayari, sabi, ngayon ko lang nadinig to ha. Nadinig ko sa program mo ngayon, sa vlog mo. Sinabi pala ni Miss Tikia na matahimik si PBBM, hindi sumasagot. Tapos nabago nung dumating ako. Tama ba? Nung dumating ako, nabago. Tapos tinitira ko na daw ang mga Duterte. Sino ba yung una? Tanong ko naman, sino ba yung una? Diba? Sinasagot lang naman natin based sa facts. So ibig pa sabihin, ang dapat lang tumira kahit binabayaran ng taong bayan, ang pwede lang magsabi na I want to cut his head. Diba? Toxic, I really want to cut his head. Nasa OVP din naman siya at that time, and she's being paid by the taxpayers for her salary. So ano yun? Ako lang yung binabayaran ng taong bayan para hindi maging butangera. Sino bang unang naging butangera? Correct. Diba? I was about to ask that question, Attorney Claire, sa comment yun dun sa butangero word. I am also of the same opinion na bakit kapag sila, like si Rodrigo Duterte, nagmumura, sinabi niya na rape siya ng maid or ng sexually molest siya ng maid, and umamin siya na nagdadrug siya. It seems for them, it is still something that is acceptable. And joke lang, parang ganun. Yeah. Palaging joke. The former President Duterte admitted to be a mass murderer. At that time, saan yun? Nasa palasyo pa siya or nasa pagre-report sa taong bayan. Basta, as a president pa siya. So ano yun? He was also being paid. So hindi yun butangero. Diba? Bakit may ibang pagtingin sa mga taga-gobyerno ngayon at iba yung pagtingin nila sa mga Duterte? So pagka ba ang titira ang Duterte, kahit anong sabihin, kahit anong mura, ngagba-ngagba, at kumbaga lahat na lang ng ad hominem ibibigay nila. Hindi kayo nagre-react, okay lang, palakpakan pa. But unfair yata yun. And Yusek Attorney, what's your comment po doon sa pangalawang, actually hindi ko na natapos yung video, pero another comment doon po sa video kanina is, pagdating sa accomplishments daw ng Marcos administration, nabubulol daw kayo o nauutal. Actually, yun po yung kasunod nun. Sinabi ni
So, something to the Accomplishment? effect na ganun. Yeah. Aminado naman ako na nabubulol ako, hirap kaya magbasa ng Tagalog. Malabo yung mata ko eh. Prompter yun eh. Kaya nga ayoko mag-contact lens. Diba? So, kung mabulol man ako sa pagbabasa ng Tagalog, nakaka-apekto ba yun sa accomplishment? That's the point. Doon tayo sa accomplishment. Tignan nyo muna yung accomplishment kung totoo o mali. Doon tayo. Saka nyo napansinin kung nabubulol ako. Okay? Kasi normal yun. Admitted na ako doon. O, sige. So, pero, mabulol man ako, it will not affect the truthfulness and the veracity of the accomplishments Accomplishment. of PBBM administration.